Kumusta guys? Nanonood kayo ng Leo News Unfiltered. Okay, so pag-usapan natin tong threat daw, security threat sa Senado. Kasi nga, meron daw isang intel na nanggaling sa NBI na merong mga grupo na planong manggulo dito sa Senado. Okay, so pag-usapan natin niya guys at punta tayo sa ANC Digital at dito sa YouTube channel, pakinggan natin yung direct news galing kay SP Tempore Gatchalian. Friday. Inutusan ko ang ating Sergeant at Arms to already coordinate with NBI and also the various intel agencies para ma-validate. No? Kasi marami tayong intel agencies. You have NICAT. In the meantime, we have to take this seriously dahil ang aking pinaka priority ay safety. Meanwhile, Gatchalian, former staff of fugitive congressman delivered suitcases of cash. According to the NBI, it might be connected to them. So that's why, out of abundance of caution, we took these steps, no? Yung work from home and heightened security measures, para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. Okay, so yun na yung information galing kay Senator Win Gatchalian na merong threat ito sa Senado, merong threat sa Senado na kaya ginawa niya ay nag-work from home from June 11 hanggang Biyernes. Actually, yung Biyernes po is Independence Day. At mukhang merong information daw na nabalitaan ko na merong isang grupo na nagpaplano. Well, sabi ng NBI daw, konektado ito sa 18 Marines. Kung natatandaan nyo, ang 18 Marines ay pinamumunuan ni Levi Baligod, yung kanilang abogado, na siya mismo yung nagsasabi o parang siya yung naghahabi ng storya o nakikipag-usap sa mga senador doon sa hearing instead yung mga 18 Marines. Oh, sorry, they're not 18 Marines pala. Ano sila? 18 Cargadores o Maleta Boys. At mukhang konektado ito dito sa threat na mangyayari or hopefully hindi mangyari sa doon sa hearing, di ba? Kasi nga out of all, isipin mo, out of all lahat ng information, pictures, meron pang video, tapos yung kanilang naratibo, hindi talaga nagtutugma. So parang ito na lang yung last na parang kailangan gawin ng mga grupo na gustong pabagsakin yung gobyerno ni Marcos para mapalitan yung presidente. Kasi nga 'di ba ito yung parang mas mabigat na pampagulo sa gobyerno para mapalitan nila. Okay? Now, I want to show you guys a clip sa Facts First ni Sir Christian Esguerra. Dito, in-explain ni idol natin si Ronald Llamas yung actual threat. Okay? At mukhang konektado to sa iba't ibang grupo. So, let's go to the other page. Ito to. So, start tayo sa 7 minutes and 41 again, malaki rally sa Independence Day sa June 12. At itong nangyari sa Senado ay parang trial run lang. No, parang practice lang para sa isang mas malaking pagkilos. Actually, natatandaan ko nung nagkagulo, May 13 nata yun or 11, 'di ba? Ang daming mga DDS o mga supporters na nandoon sa sa labas ng Senado, 'di ba? At mukhang ito yung kanilang gagawin doon sa Luneta. At maybe
maybe, yun na nga, sabi ni Ronald Llamas na gagawin nilang parang dry run, pang-practice sa malawakang rally sa Biyernes. Kaya nga, kasi nga, kalayaan eh. Gagamitin nila tong naratibo ng 18 Maleta Boys para siguro kumuha ng simpatsya sa mga iba't ibang Pilipino, di ba? At para mapabagsak siguro yung gobyerno ni Marcos. At after niyan, lumabas na naman uli yung sinabi ni Senator Ping Lacson, inulit uli niya na stabilization plots na namumuo sa ating paligid. At kasunod niyan, nagpatawag ng command conference si Secretary of DILG, John B. Cremulya. Kumbaga, merong alam na tong si Ping Lacson eh. At guys, if you remember last year, noong September, nakipaghalo itong grupo ng mga Duterte sa iba't ibang religious group at civil groups. At nagkagulo 'yun. Nangyari 'yun sa sa EDSA. At nangyari ulit doon sa EDSA Revolution Anniversary, 'di ba? So, yung ginawa kung natatandaan yung pangalan na General Pokis, ay naaresto ata siya sa merong isang actual na kaso na isampa sa kanya in relation siguro dun sa threat last time. At nangyari yon this year, okay? Kasi nga malapit na mangyari yung impeachment trial ni Sara Duterte. At mukhang itong ginagawa nilang upcoming rally para hindi lang siguro madamay ang mapabagsak yung gobyerno ni Marcos, at the same time siguro target nila itong Senado, di ba? Pero siyempre, dahil teksto lang ng mga pangyayari, hindi siya nagmukhang normal. Sabi nga ni Montulpo, ito ay preparation dun sa mga nababalita ang mga destabilization. Lalo na yung June 12, allegedly na malaking rally. Sabado, naglabas naman ang bagong Senate leadership ni Win Gatchalian ng parang memo yung Senate security protocols. Dahil nga dito sa mga threat na nakuha nila sa National Bureau of Investigation, sa NBI, na may ganong klaseng mga threat sa Senado. Ang mga kumakalat na mga parang mga calls yung 13 na mga sundalo at 18 na mga Marines. Hindi ko alam yung 13 na yun no? At 14 pa na mga witnesses na sasama bukas. Actually, dadagdag nila 14. So yun, expect natin merong sigurong mga tao na magrarally. At last time, tatandaan nyo, naghakot itong Iglesia ni Cristo. So hindi malayong mangyari ito ulit, di ba? At yan ang tinitignan nila, posibilidad na mayroong grupo at yun ang same group yung gagawa ng kaguluhan dito. Okay? So guys, salamat po sa panonood. Kung meron po kayong komento dito sa ating video, paki-comment po sa comment section, at nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat and see you sa susunod na video.